Sa Maynila, marami sa ating mga kapatid ang nahirapang bumiyahe dahil nagkanda bohol-bohol ang trapiko bunsod ng baha. At ganito pa rin kaya ang sitwasyon sa lungsod. Live po mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, humupa na ba yung baha dyan? Marian, sa ngayon may mga kalsada na passable na sa mga motorista matapos sumupa ang ulan at baha dito sa Maynila. Pero paalala sa mga kabayan natin na may mga motorista, nag-gutter deep pa rin karamihan ng mga kalsada. Kaya sa mga motorista na mababa at malilitan sasakyan, posible pa rin mahirapan dumaan sa mga binahang kalsada. Kabi-kabila ang kalsada na binaha sa Maynila mula sa Vito Cruz hanggang Pedro Hill, nananatiling gutter level ang baha. Habang Recto Avenue patungo ng Divisoria, bagyang humupa na ang baha. Gutter level din ang tubig sa Abad Santos patungo Arpapa, gayon din sa Tayuman at Espanya Boulevard. Marami pa rin commuters na nahihirapan sa pagsakay. Kaya naman may libreng sakay ang Manila City DRRMM. Suspindido pa rin bukas ang face-to-face classes sa lahat ng antas. Kanina nga, hindi lang ba kundi maghapong ulan ang tiniis ng mga taga Maynila. Naranasan din ang matinding traffic kabilang na sa P.O. Campo Street. Hindi muna bumiyahe ang mga jeep. Maraming pasahero ang stranded kanina, lalo't hindi rin sila makapag-book ng mga motor taxi at TNVS. Narito ang kanilang mga pahayag. Mahirap po. Kasi Wala pong masakyan. Kasi pubahan po sa mga daan. consider na rin. Apo. Paano diskarte ngayon buhay? Nag-aantay pa rin po ng bus. Po, wala pong natanggap. Gawa ng sa may Makati po, banda doon sa may Chinoros, baha po eh. Galing po ako sa may poblasyon, bali isang oras po ako nagantay doon. Kanina rin nagbistulang ilog ang Espanya Boulevard dahil sa abot tuhod na baha. Kanya-kanyang diskarte ang mga motorista sa pagdaan sa mga bahang kalsada. Ang ilan naman ay sumakay na sa bangka habang may ilang sumakay na sa pedicab. Ganyan din ang nangyari sa Avenida sa Arpapa, Maynila mula Manugid sa Abad Santos hanggang sa boundary ng Maynila ng Caloocan sa Avenida. Kaya ang mga motorista dumiskarte sa pagdaan sa lugar. At sa ngayon, matinding traffic ang nararanasan sa area ng Espanya, Manila kani-kanina nga lang at medyo lumuluwag na. Nakita ko ngayon matapos mag-subside ang tubig baha dito sa De La Fuente Street. Balik sa inyo. Gary, yung Espanya, inangat na yan in theory, mas mataas na yan kaysa doon sa level ng ground sa loob ng UST campus. Pero naalala ko, last week lamang, nagmamalaki ang mga taga Maynila at yung mga taga Department of Public Works kasi mabilis daw bumaba yung baha. Pero ngayon mukhang hindi ganyan ang sitwasyon. Pati sa Taft Avenue na rin. Lord, medyo delay yung kanilang pagsasaya dahil kung dati mabilis nag-subside, wala kagad yung baha. Ngayon nagtagal, hanggang tuhod at hindi lang isang kalsada dito sa Espanya ang nabaha. Halos lahat ng kalsada kaya lubog. Pati yung hospital ng UST ay lubog din sa baha. Ganong katindi naranasan pagbaha dito sa Espanya Boulevard. Kaya sa mga kababayan natin na nagsasabi na madali namang bumaba, hanggang ngayon may tubig baha pa rin sa ibang portion ng Espanya dito sa Maynila. Blurred. Gary, actually, gusto ko lang malaman kung meron bang pinaikot, may nakita ka bang nag-ikot ng mga truck na, pwede sana sumakay doon yung mga stranded na pasahero. Kasi usually yung mga LGU, mga nagpapaikot sila ng ganyan, Maria, nakakita tayo mula sa PNP, meron silang mga sasakyan na 6x6 na ginamit para isakay yung mga kababayan nating stranded. Pero sa lawa kasi ng baha dito sa Maynila, kahit tumulong na yung Manila City DRRM, kulang yung mga sasakyan. Kaya karamihan ng mga kababayan natin naglakad, nagtiis maglakad. Pero yung mga lugar na pinuntahan nila na posible silang makasakay, bigo rin silang makasakay. Kaya karamihan ng mga kababayan natin hanggang sa ngayon marami pa ring stranded sa kalsada. Marian. Alright, maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.